Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong discard, Queen of Wands at 10 of Wands. Tingin ko may something na mag-end. Pero mukhang ma-overcome naman. Ang problema, tong 10 of Wands? Na para bang na-overcome nga. Tapos na problema ulit in the end. Or maaring nag-end, diba? O ulit-ulit. Kaya na problema. 10 of Wands kasi tayo sa dulo. Ano kaya tong death card para may idea tayo? Ano yung nag-end? 10 of Pentacles. Well, pag ganyan, pwedeng family matters. Teka, nauwaw ako. Yun lang ako. Sandali. So, ayan. May 10 of Pentacles kasi tayo. So, family card kasi yan eh. O problema sa, sabihin natin, pamana. Kasi, legacy rin yan eh. O inheritance. So, case to case basis, kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Ngayon, kung hindi nag-fit, baka mag-fit dun sa kakilala nyo. Ano pa ba? Pag 10 of Pentacles, o problema sa pera. Kasi wealth din naman yan eh. So, pag pera, pwedeng yung mga loan, mga babayarin, o financial issues in short. Pwede rin yun na yung problem na nag-end. So, alin man sa mga yan. Na-overcome naman ng bida natin. Siyempre, yung bida ay Aries. Yung challenge na dala-dala nitong 10 of Pentacles. Kaya lang kasi uulit-ulit dito. For some reason, kasi nahirapan ulit. Sa bagay, kung ang topic ay pera, hindi naman natatapos talaga ang problema sa pera. Yun yung buong buhay na natin. Kailangan mag-produce, di ba? Mag-produce. But anyways, ganun ang scenario dito. Nahirapan ulit. Umulit-ulit yung problema dito sa sinabi kong topic. Pero sa period lang naman na to. Okay? Hindi naman to forever. Don't worry. Anyways, dito na tayo sa susunod na deck. Ay, ito pala. Ano pang masasabi nito sa period na to? Well, sad to say, dito to sa kasal tatama na may someone dyan sa mag-lovers na to ang nagwe-wear ng mask.
So, pag mask, ibig sabihin, may someone dyan na nagpapanggap na masaya or nagpapanggap na walang problema, or pwede ring may isa dyan na nag-cheat. Kasi papasok na yung deception, oh. Ngayon, malawak, diba, yung topic na to. Maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner ng Aries na maaring tamaan ng reading na to. So again, dito to tatama sa kasal lang. So kung in a relationship at di naman kasal, wag naman problema. Ito lang kasal. So ang possible partner ay Aries, Aquarius, ito Mercury, edi Gemini, Virgo. Ngayon, kung di man tumama sa inyo yung reading or yung clue sa reading, di baka tumama sa kakilala nyo, malapit sa inyo, o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Capricorn, Aquarius, Capricorn ulit. Mahaba pa palang oras. Dagdagan pa natin. Memory. Right? Well, maraming pwedeng case dito. Sabihin natin to ay syempre past to, di ba? So, ang dating sa akin, may someone na nagmamanifest o magmamanifest pa lang. Kasi pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may someone dito na magtra-try i-manifest yung someone from the past sa present. So, probably ex siguro to para sa iba sa inyo or anyone na nakaaway na gusto pang makausap ulit. Basta, malaki chance na nasa past na yung tao. Ibig sabihin, hindi na sila nagko-connect. Yung iba sa inyo sa katong taong kinukwento ko. Tapos, may someone nga na nagmamanifest through magic. Kasi ritual to eh. Ritual, ceremony, magic. So, pag ganyang magic, witchcraft. So, witchcraft ay siyempre malawak yung topic na yan. Let's say, crystals. Ito. Mga crystals, candlelighting, crystals, gemstones, candlelighting, ano pa bang manifestation? Subliminal, music, o yung mga chant. Yung bay leaf. Paggamit ng asin, bay leaf. Palo santo. Oo, nag-attract kasi yun ng positivity. But again, witchcraft na nga lang, hanapin nyo na lang sa internet. Ano yung mga pwedeng tool kung paano itong magic na sinasabi ko, pang-attract ng someone from the past sa present. So again, kung di nyo na-trip na mag-reconnect pa sa someone from the past, di huwag nyo na hanapin sa internet. Pero para sa iba na interesado pa sa someone from the past na makausap pa, di yun. Parang mamamanifest itong wish through witchcraft, ceremony, or ritual. Ngayon, kung di man tumama sa inyo literally, kasi pwede rin itong vice versa eh. Baka may someone na yun nga, baka naman someone from the past, yung mismong someone from the past yung gumagamit nitong witchcraft para kayo yung mismong bumalik sa kanya. So again, case to case basis. Pwede rin kasing ganun eh. Basta dito may someone na gustong i-attract
yung someone nga rin na gusto pang makausap sa present. Yun nga lang din natin masabi kung kayo ba to or yung someone from the past, kasi pwede rin siyang vice versa. Kasi may ano dito memory. So past. So reunion. Ceremony. Parang may someone na nagmamanifest ng reconnection, reconciliation. Anyways, punta na tayo dito sa dulo. Ito na yung deck na dulo. O last deck. So, basahin ko na lang itong part na to. Dali naman to intindihin dahil basic English lang. Advice na to sa period na to. So na to, Lord guard our tongues so what we say won't hurt and carelessly offend. Give us the gracious speech of love with words that soothe and heal and mend. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Ayan, tulad nito, divine masculine, young masculine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading compost, diba? O negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano kaya tong masculine energy? Well, tatama lang to sa masculine energy kasi may clue tayo, divine masculine. Okay, lalaking tao or babae kung extrovert siya. Kaya lang sa part na to, may someone na may trust issues. Kasi kung makikita nyo, may lovers doon. Sabagay, lovers din naman talaga to. Kahit dito, so applicable lang to sa mga in a relationship. Na para bang yung toxic energy dito ay trust issues, or pwede silang magkaroon ng arguments o diretso ng separation. Anong reason? Ito, cheating. Or kung di man cheating, ay pwedeng may kinalaman to sa violence, abuse, secrecy, obsession, power struggle, addiction, or may someone na sobrang materialistic. So maraming pwedeng case. So yun yung pwedeng maging conflict. Okay? Nitong lalaki. Okay? Na tao or babae kung extrovert. Ngayon, kuha pa tayo ibang detalye. Ay nga pala, kung mag-lovers yun, diba? Hindi naman sinabi kung kasal o hindi. So, mag-lovers lang yung clue natin. Maglalagay tayo ng possible partner.
Okay, para malaman nyo kung tatama ba sa inyo tong reading o hindi. So, sa period na to, ito yung possible partner ng Aries na maaaring tamaan ng reading na to. Libra, Pisces. Ito, Pisces, Sagittarius. Ngayon, kung di man tumama sa inyo tong clue, edi baka tumama dun sa kakilala nyo or idol. Ito yung possible zodiac sa inyo. Cancer, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, pero specifically Cancer kasi umulit yung Cancer. At ang uli, ito, Mars ay pwedeng Aries o Scorpio. Aries o Scorpio. So, umulit din yung Scorpio. Ngayon, lalagay pa tayo ng ibang detalye. Heart fog o fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. So, tingnan natin anong mabubuo natin dito sa combination ng deck na to. So, itong babaeng to, okay? So, this time, babae naman. Divine Feminine ang tatama ng reading. So, babaeng tao or lalaki kung introvert. Pwede rin naman yung mga taong lalabas ay ito yung person ng iba sa inyo. So, case to case basis. Tingnan nyo, mixed signals. Paano hindi magkakaroon ng mixed signals? And daming option doon. So, ito yung makakaramdam yung divine feminine natin. Na para bang yung nagugustuhan niya or karelasyon niya, binibigyan siya ng mixed signals dito. Ano yung mixed signals? Feeling niya may ibang option o ina-entertain yung partner niya na parang nagdududa o magdududa pa lang yung divine feminine sa intention or faithfulness ng partner niya. Parang feeling niya may iba pang ina-entertain bukod sa kanya. Ngayon, maglalagay din tayo dito ng partner. Ito yung possible partner. Virgo. Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ito, Virgo. Specifically Virgo kasi umulit Virgo. Ngayon, kung di man para sa inyo, yung clue. Di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Pwede rin sa idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Aquarius, Aries, Taurus. Ito yung huling spread para sa deck na to. Depth, awareness, importance, value. Ito maganda pero tingin ko yung mga sinabi dito ay dito lang tatama sa romance, topic ng romance or connection. Kasi kung connection lang to, so pag sinabi mong connection, may ligawan na nangyayari or nagkakagustuhan sila or development ng feelings, mabuti naman yung intention nung nanliligaw. So again, case to case basis. So
Whether dumating na to manliligaw or darating pa lang. Pwede rin crush to. Na parang tuloy-tuloy ang kanilang communication dito. Pero kung nanliligaw, mabuti naman ang intention dahil arrows of love din to eh. Ngayon, kung in a relationship, pag pinagsama natin tong dalawa, di faithfulness, asahan ng faithfulness. Lalo na kung may kinalaman sa long distance relationship. Anyways, ito yung possible person. Okay? Sa reading na to, whether single o in a relationship, ito yung possible zodiac sign. Teka, tanggalin ko nga to. Gemini, Capricorn, Cancer. Ngayon, kung di man para sa inyo yung clue, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya: Mercury, Gemini, Virgo, Sagittarius, o Pisces. Ngayon, dito naman tayo sa advice sa period na to, general advice. Okay, kukuha ko dito ng 3. Babasahin ko na lang para mabilis. Madali lang namang intindihin to dahil basic English lang to eh. Teka, hirap naman kunin ito. Karton kasi ito eh. Ayan. Ganito. In your brother's sin against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. Matthew, di ko lang paano basahin to, verse yata tong 18:15. Pero galing pala to sa Bible. Ngayon, baba tayo ng pangalawa. Kasi hanggang 3 to. So, sa case na to, sabi, Lord, guard our tongues so what we say won't hurt and carelessly offend. Give us the gracious speech of love with words that soothe and heal and mend. At ang uli, pero ito hindi ko alam kung saan galing to. Spur? Bible din ba yun? Hindi ako magaling sa Bible. Ito, bukang Bible to. Corinthians. So sabi, do not be misled. Bad company corrupts good character. Oh, lalim mo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.